Una, ang mga bagay na iyon ay naglalaho. Nakuha po mga kapatid. Kahit napakaraming ipong meron ka, tanda natin to, lahat ng bagay ay naglalaho. Maraming pera sa bangko, naubos yan. Yung sasakyang magara, bago ngayon, ilang taon lang, di ba? Abay, pag naanuhan niya ng abo ng bulkan, naku, sira ang pintura niya, di ba? At iba pa. Magkaroon ka ng bahay, abay, pipinturahan mo yun, taon-taon, aanayin, rurupok, nasusunog. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng bagay na iyon ay naglalaho. Okay, pangalawa, ang mga bagay na yan, mga kapatid, ay nawawala. Wala pong permanente sa mundong ito. Listen, kahit po sa mga naka-online natin, mga kapatid, wala pong permanente. Hindi masama magkaroon ka ng salapi, bahay, lupa, sasakyan at iba pa. Hindi po masama yun. Pero sabi ng Bible, pinapaalalahanan po tayo ng Biblia na lahat pong yon ay maglalaho. Amen? Lahat po yon ay panandalian lamang. At lahat ng po yun hanggang dito lang sa mundo. Yan pong sabi ng Biblia. Yung pong mga yun ay nawawala, naglalaho. Pangatlo mga kapatid, yun ay lilipas at kukupas. Mga kapatid. At tandaan po natin ang mga bagay na yan, ginto, pilak at iba pa, wala naman po talaga tayong pag-aari sa mundong ito eh. Lahat pong yan ay pag-aari ng Diyos. Yan lupa, hindi naman sa atin yan eh. Sa Diyos pa rin yan. Pag namatay ka, iwan mo yan eh. Yung bahay na meron ka at maraming pera, pag nawala ka, wala ka nang madadala talaga. Tama? Sabi ng Bible, pangatlo, ang mga bagay na yon ay lilipas at kukupas. Maglalaho at mawawala. Ang apat, sabi dyan, ang mga bagay na yon ay pwedeng manakaw. Mga kapatid, pwedeng manakaw yan. So, yun ba talaga ang dapat nating pag-ipunan sa mundong ito? Yun ba talaga ang dapat nating bigyan ng napakataas na pagkapahalaga ang pera? At kalimutan natin ang Diyos? Yun ang nakakalungkot sa marami. Maraming panahon sa salapi, tama? Maraming panahon sa pagtatrabaho. Maraming panahon sa pagsisikap sa mundo para makaipon ng kung ano ng mga pangarap sa buhay. And yet, nakakalimutan ang pinakamahalaga. At ang pinakamahalaga,